higit pang mabibigyang kahulugan ang pamana ng kahusayan at taglay ng mga reyna ng tulay na lupa. Tulay na lupa has become known for producing high-caliber queens who embody beauty, intelligence, and purpose. As a proud daughter of this community, how will you uphold and redefine the legacy of excellence that Tulaynon Queens are known for? Ang tulay na lupa ay kinikilalang tahanan ng mga reyna na may taglay na ganda, talino at layunin. Bilang isang may pagmamalaking anak ng inyong komunidad, paano mo mapananatili at higit pang mabibigyang kahulugan ang pamana ng kahusayan at taglay ng mga reyna ng tulay na lupa? Ang pamamana ko sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng pagpapasama sa mga bata at lalo na sa mga tao ng tulay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapasama, mas Thank you so much, Carol. and now your candidate number 2. Candidate number 1 will now take a chance to change your outfit for our final look. Candidate number 2, please pick your judge. Good evening, candidate number 2. Good morning. It's already 12:39. Good morning. Okay, here's your question. In some barangays, Sangguniang Kabataan program often revolve around basketball. If given the chance to speak up, what real needs of the youth would you want the state to prioritize, and why do you believe this matter more? Sa ilang barangay, karaniwang nakasentro sa basketball ang mga programa ng Sangguniang Kabataan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsalita, anong tunay na pangangailangan ng kabataan ang nais ng bigyang pansin, at bakit ito ang mas mahalaga para sa iyo? Uulitin ko ba? Sige. Sa ilang barangay, karaniwang nakasentro sa basketball ang mga programa ng Sangguniang Kabataan. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong magsalita, anong tunay na pangangailangan ng kabataan ang nais mong bigyan ng pansin ng SK, at bakit ito ang mas mahalaga para sa iyo? Para sa akin, walang mali sa pagkakaroon or ang gusto natin ay ang larong basketball. Dahil kung yung isang tao ay gusto yun, dapat pwede nila, dapat sila i-pursue yun. Kasi yun yung nararamdaman nila at yun yung nasa puso nila na para nasa puso nila na makamit. At pwede rin ito ay
now prepare for our final lift. Please step forward to number 9. Or kaya sa number 6. The crowd goes wild. Pagkita talaga, hindi shout out. So, shout out po. Okay, please be your judge. Take a deep breath, darling. Good luck. You just pick judge number 2, Ma'am Jocelyn Oba. Good evening, candidate grade number 9. As Barangay Tuloy Lupa celebrates its founding anniversary alongside the vibrant Boro-Boro Festival, how can traditions and cultural celebrations like this strengthen the identity and unity of the community, especially among the youth? Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Barangay Tuloy Lupa, kasabay ng makulay na Boro-Boro Festival, paano makatutulong ang mga tradisyon at selebrasyon kultural sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng komunidad, lalo na sa hanay ng kabataan. Okay, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Barangay Tuloy Lupa, kasabay ng makulay na Boro-Boro Festival, paano ka makatutulong ang mga tradisyon at selebrasyong kultural sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng komunidad, lalo na sa hanay ng kabataan? Para sa akin po, mas mabuti po kay pagpapatuloy po natin yung mga isimulan po natin nung una pa lang. Kasi po dito po natin napapatunayan na kung anong sinimulan mo, yung din papatungan mo hanggang dulo. At dahil na lang rin po sa ating naranasan yung tulad nitong Miss Boro-Boro 2025 at sa mga nakaraan pa, patuloy pa rin po natin itong ipagpapatuloy po para po mas magkaroon po ng confident ang bawat tao at mga kabataan, lalo na ang kababaihan dito. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 9. The crowd goes wild. Yung mga fans natin dyan. Hi, candidate number 11. So, can you please pick your judge? Your judge is judge number 8, Sir Renato D. Cancho. Say good morning, candidate number 11. Good morning po. Okay, so good luck. Thank you po. So this is your question. Youth disturbances and frequent conflicts have become a growing concern in Tulay Lupa. As a potential youth ambassador, how would you help promote peace, understanding, and unity among the young people in your community? Okay. So, sa translation natin sa Pilipino, ang mga kaguluhan at away ng kabataan ay patuloy na nagiging suliranin sa Tulay ng Lupa. Bilang isang kinatawa ng kabataan, paano ka makatutulong sa pagsulong ng kapayapaan at pagkaunawaan at pagkakaisa sa iyong komunidad? Thank you for that question. Maisusulong or masusolusyonan po ang ganyang uri ng problema sa pamamagitan po ng ganitong uri ng patimpalak. Dahil po sa ganitong uri ng patimpalak ay ako ay nagiging isang inspirasyon sa bawat kababatihan, kabataan na maging huwaran at maging matibay sa bawat hamon ng buhay.
Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 11. And our last candidate, candidate number 13, who is best in evening gown and best in sexy shorts. Congratulations. So take a deep breath because it's about time for your journey to answer the question. Coming from our judge, number 5, Mamaya Sierra Morosa. Hello. Okay. So I have a question. Improper waste disposal is one of the problems affecting both the environment and the people's health. As a concerned citizen, what simple but effective ways would you suggest to help this problem? Ulitin ko. Improper waste disposal is one of the problems dito to Maynilad, affecting both the environment and the people's health. As a concerned citizen, what simple but effective ways would you suggest to help solve this problem? Sa Tagalog, ang hindi maayos na pagtatapon ng basura ay isa sa mga suliranin sa tulay ng lupa na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Bilang isang responsableng mamamayan, ano ang mga simple ngunit epektibong paraan ang magpapanukala mo upang makatulong sa paglutas nito? Thank you for this question. As a concerned citizen, I would definitely encourage each and every one of you to dispose your waste properly. And by that, I am here standing in front of you to encourage all of you and to use my voice to influence you to be more mindful on our waste. Dahil ito ay nakaka-apekto sa ating kalooban or sa ating komunidad. Mapapanatili nating malinis ito. Mapapanatili nating malinis ang ating komunidad sa pagkakandak ng clean-up drives, and by that we can magkakaroon tayo ng malinis at magandang kapaligiran.